Hindi pwedeng maghugas. Bakit? Masisira yung cutics and cuticle. Ang hahaba ng kuko. Paano mong paghuhugasin yan? Ang haba ng kuko. Yan ba ang kuko ng Proverbs 31 woman? Hindi. Mga kabataan na iuwi sa bahay ang boyfriend at girlfriend. Hindi pa man sila natutulog ng magkatabi. Tapos sasabihin ng magulang, hindi nyo kami nauunawaan. Pag nabuntis ka, mauunawaan kaya. May consequence yun, di po ba? Disobedience. Because you disobey, what will happen to your family? Unless otherwise, you will ask for forgiveness. Last time, nag-series tayo niyan about forgiveness, and I do believe some of these young ones ay humingi ng tawad sa mga magulang. Yung girlfriend o yung boyfriend na nasa bahay, hindi po pwedeng maghugas. Senyorita, senyorito. Hindi pa nga din kayo, ganun ka na sa magulang. Nung boyfriend o girlfriend mo. Ano sa tingin nyo ang mangyayari because of that disobedience? You will not be blessed by God. Ang pagsasama ninyo kailanman hindi mabibless. Kung ano yung ayaw ng magulang, do not disobey. Mga kabataan na napupunan ko po ngayon, lalo na ang kababaihan, magkakaroon ng friend sa Facebook, hindi pa kilala, pinapadalhan na siya ng pera. Hindi ba kayo natatakot niyan? Na ang ka-Facebook nyo ay predator? Pedophile? Hindi nyo kaedad. Tumatanggap kayo ng pera. You do not know, binibili ka na niya. Ano ang consequence? Alala niyo yung dalawang kabataan na kinidnap sa Antipolo? No? Ganun po yun. Ka-Facebook, pinapadalhan. Kung ano-anong pinapadala. Ano po ang nangyari? Mag-meet sila. Nag-meet. Dinala sa Antipolo. Araw-araw nire-rape. Ano yun? Consequence of what? Disobedience. There will be consequences in crimes. Huwag niyo sabihin sa akin, si Adan at si Eva lang yun. Kahit ngayon po pwedeng mangyari yan. Lalo na itong mga kabataang babae na nandito. Ingat kayo sa kaka-Facebook. Masyado kayong kinakain yung oras nyo ng Facebook. Nag-ring yung cellphone ng iba, binubuksan mo yung cellphone mo. Anong ibig sabihin? Addict ka na. Kailangan mo nang i-rehab. Totoo, meron ng rehabilitation ngayon sa mga addict sa Facebook. For 3 months, wala silang hahawakang Facebook. Siguro magtayo din tayo niya sa Pilipinas. Simulan natin sa PUMCC. Mga kabataan ng PUMCC na natutulog, inuumaga na. Hindi maaga, inuumaga. Alas 3 ng madaling araw, hindi pa kayo natatakot yung kidney niyo masisira. That's the consequence of that crime. Anong oras pa dapat natutulog? 10. Tandaan nyo, ang kidney may oras ng trabaho. Ang trabaho niya, alas 10 hanggang anong oras? Alas 3 o alas 4 ng madaling araw. Dapat sa pagitan ng oras na yan, tulog ka. Kasi pag hindi ka natulog, hanggang alas 4, hindi siya obligado na magtrabaho para sa'yo. That's not His law. The law created by God for the kidney is to work between 10 to 4 a.m. Kaya nga, gigising ka ng madaling araw to pray. Tapos na magtrabaho si kidney. Tapos refresh ka na. You have meet the Lord in the morning. Disobedience. Sinira po tayo ng disobedience. Sana wag na po natin ituloy yung disobedience na yan sa panahon natin ngayon. Sabi ko nga
kung ang nanay at tatay nyo ay hindi maayos, pagpalakad sa family, kayo ng mga anak, alam ninyo, wala nang sisihan. Believers na kayo eh. Alam niyo na ang tama at mali. Kung talagang hindi sila mabago, dasal niyo sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala sa kanila. Ano sabi ng Lord sa Bible? Huwag kang gaganti. Tapos ano sumunod? Romans chapter 10. Ako ang gaganti para sa iyo. Ay, mabigat gumanti ang Panginoon. So yung tragic event na yan, mga kapatid, ng disobedience ni Adam and Eve, ano po ang nangyari? Na nangyayari pa rin po sa atin ngayon. All of us are preoccupied with what? Food, clothing, covering, shelter, water, and so on and so forth, other fundamental needs. Ebidensya po yan ng curse na makikita natin sa Genesis chapter 3. Ano sabi dyan? Basahin natin. 1, 2, 3, go! Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread until you return to the ground. For out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. Nakita niyo yung reminder niya sa atin? Nanggaling tayo sa alabok. Sa alabok din tayo babalik. Disobedience. Yan ang resulta niyan, yung disobedience. Kung hindi nag-disobey si Adam and Eve, hindi tayo mamamatay. Bakit namamatay ng maaga ang mga kabataan? Disobedient sa parent. Marami na ako, huwag niyo sabihin na masamang damo, matagal mamatay, kalokohan yun. Deception yun. Bakit po? Si Pianong Bulag, kaedara ng nanay ko, unang namatay si Pianong Bulag, ang nanay ko tumagal pa. Sino pa? Si Nardong Putik. Mga inabot ko yan noon, nasa Cavite kami. Bata pa ako. Pagka naglakad sa kalsada yung mga yan, walang tao sa kalsada. Sa takot. Pero asan na sila? Patay na. Ano ba sila? Masamang damo. Kaya mo niya sabihin, pastor, masamang damo po ako, matagal ako mamamatay. Tignan natin. Baka bukas makalawa, wala ka na. No? Hindi natin alam kung kailan tayo matatapos. Nire-remind tayo ng Lord, kung tayo nanggaling, babalik din tayo doon. Ano man yung mga paghihirap na meron tayo because of the disobedience of Adam and Eve, and do not continue that. Otherwise, gano'n na lang din tayo. Legacy of need, no? Naipasa na naipasa hanggang eventually, ano na po tayo ngayon? Consumers. Consumerism. Totoo ba na tayong lahat ay mga consumers lang? Meron bang realidad niyan sa buhay natin? Meron. Hindi po ba? Pagkainan. Tayo, pinapractice natin yung equality. No? Dati kasi hindi. Mauna, matibay. Yung huli, wala na. Kaya sabi ko, from now on, may magsasanto. So, napapractice natin yan. Pero maraming tao, even believers, kahit pastor, kahit pari, pagdating sa buffet, ano nangyari? Luton. Alam nyo, kahapon, nagpunta kami dun sa Eagle. Nangihinayang ako sa pagkain. Ang pangin pagkain, ibinabalik tatapon. Bakit? Kasi, kukuha sila, hindi nila kayang ubusin. Yung sinundan nga namin ni Brother PJ, ganun kataas. Tinitin ako, sabi ko, paano niya uubusin yun? Mabukbang. O pwede naman bumalik ka. Wala naman nagsabing bawal bumalik. Nakita niyo, to consume. Nakita niyo yung idea na yan, na nasa atin? Because of what? Disobedience. Kailangan meron ako nito, kailangan meron ako niyan, kailangan meron ako nun. And that's what brings distraction.